Okay, hello, good day sa'yo, Sagittarius. So, titingnan natin ang update sa iyong pag-ibig sa buwan ng Mayo. No? Pa-support naman po ng Happy Angel Reading by liking, hyping, and subscribe na rin po kayo. And pakishare na rin po. Napakalaking tulong po yan sa ating channel. So, titingnan natin ang update sa iyong pag-ibig itong May. Anong paparating, anong intentions at feelings ng persons mo sa'yo. Natin. Kuha muna tayo ng oracle. Tingnan natin ang energy ng persons mo. Nawawalan ng may takot itong persons mo, medyo maigo, no? Ang taong nag-iisip sa'yo, medyo maigo siya, nakikita natin, pero frustrated siya. Medyo may lack of confidence ang persons na to, kinakabahan sa'yo, medyo walang tiwala sa sarili rin. Pero meron tayong nakikitang may pagbabago mangyayari sa iyong love life. Sabihin natin may bago kang chapter, it could be also na may darating na bago sa'yo, na persons din. Sabihin natin, merong sa persons mo, merong kayong growth, no? Sa mga nasa current relationship, malaking pagbabago sa inyong sitwasyon. Alas mo. Merong nagbibigay ng unconditional love sa'yo. Maybe this person is loving you so much. No? Gusto niya ng fair love. Parang nakita natin may magbabalik ng feeling towards you. Parang bigla na lang siya sigurong may ego na persons. Parang ito yung sabihin natin na yung magbabalik parang babalik ang nararamdaman niya sa'yo. Dahil siguro may realization. Gusto niya ng fair love, giving and receiving. Somebody rin is focus sa kanyang self-care. Self-love muna. Pag is try to be happy dito. Pinili din niya na magkaroon ng self-care, self-love, yung kumbaga sa simula, nakapokus muna siya sa sarili niya, no? Ano naman ang energy ni Sagittarius? Energy ni Sagittarius when it comes to love. Wow, some of the Sagittarius may magpapakasal or sabihin natin mag-upgrade ito yung sa persons mo, no? Persons on your mind o ang persons na nag-iisip sa iyo. Ito naman yung para sa ito na anong energy mo o gusto mong magpakasal, gusto mong Sagittarius, parang gusto mo i-upgrade ang inyong relationship. May nakikita tayong union dito na meron sigurong magpro-propose sa'yo kung babae ka. Pag lalaki ka naman, baka may gusto kang mag-propose o may ipopursu kang persons. No? As mo. So, another change, no? Baka yung mga nasa current relationship dito, no? May transformations na mangyayari sa inyong sitwasyon o sa inyong love life. It could be nasa higher level. Magugulat ka na lang na baka mag-propose to o i-pursue ka o kukulitin ka sa social media nito. Napakalaking pagbabago. Things upcoming, like nagkaroon siya ng enlightenment, no? Yan. So, di naman, ito yung sinasabi nating self-care, self-love, yung enjoying with friends din, happily being single. Somebody sa inyo na Sagittarius na very happy being single, nag-enjoy with friends, no? Ayan, party-party with friends dito. O sabihin natin para din nakapokus ka sa sarili mong growth, no? Sagittarius. Parehas kayo. Healthy choice din, self-love, self-care, being happy, being single. Kita tayo partying din. O ikaw Sagittarius, you love partying. Or sabihin natin, then kapag single ka, baka ma-meet mo ang persons na Sagittarius, it could be na may mamimit ka sa party, no? Na bago. Somebody is chasing on you. May nag-chase sa'yo, no? Nag-stalk sa'yo sa social media.
Tingnan nga natin, sino 'tong nag-i-stalk sa'yo? Sino 'tong may takot na iwan? O ang current ka-relationship mo, Sagittarius, ang current na ka-relationship mo ngayon is parang takot siya na iwan mo siya, 'no? Medyo parang codependency din. Tingnan nga natin, who is this kay Sagittarius? Bakit may chaser sa Sagittarius? Someone from your past na parang may gustong bumuo ng relationship sa'yo na parang sabihin natin nga may changes, Sagittarius. Oh, I could see the energy of Taurus, Capricorn, Virgo. Very nurturing energy ang persons na to, Sagittarius. Very loving, very understanding, maasikaso. Could be also your energy na nararamdaman ko. Some of you rin, may darating na isang matured na tao o ang nag-chase sa inyo, isang matured, isang king of chalice dito, mapagmahal, kayang kontrolin ng emosyon. Pwede ring sabihin natin, itong nag-chase sa'yo, ay gusto kayong gusto nang itigil ang inyong ang inyong pag-aaway, o ang inyong silent, no? To lead sa, para asikasuhin ka, no? Mahalin ka. Merong nag-grow ang feeling sa'yo dito, no? This could be also the King of Chalice. Siguro ito rin siguro yung magpo-pursue sa'yo. Could be also, nakilala mo na, some of you nakilala na ito, no? Yan. So, tignan nga natin ang feelings ng persons mo. Persons on your mind. Tignan natin ang persons on your mind. Ano ang feelings ng persons ni Sagittarius? Itong May. Feelings ng persons ni Sagittarius. Feelings ng persons ni Sagittarius. May Ace of Wands siya. Wow naman. New spark. Someone want to towards you. Hands towards you. Ace of Cups. Anay ha. This is a new beginning. Hangman. Kinos niya. Parang what if. The death, transformations, dalawa na ang death na nakita natin dito. Tatlo na ang transformations na nakita natin. Magbabago ang iyong love life. Sabihin natin na ang persons mo siguro magbabago. That will lead sa Ten of Pentacles. Kailangan niyang itapon yung, nag-iisip siya, no? Kung anong nararapat para maging maayos ang inyong natin din na feelings niya sa'yo, makikita mo biglang nagbabago ka sa may death energy. Mukhang sabihin natin yung nangyaring silent ninyo, pang nag-work, dahil ang transitions is tatlong beses lumabas ang transitions, kaya nakita natin malaking pagbabago. Since andito ang Ace of Wands mo at ang Ace of Cups mo, kumbaga nagising ang apoy at emosyon ng persons mo sa'yo uli. Kagaya ng kanina dito, no? Yung parang sabihin natin, things coming to light sa kanya sa dragonfly. At sa kanya rin dito sa Phoenix, may new face, no? Bigla siyang nakaramdam na matinding attraction sa'yo, no? Dahil dito sa Ace of Wands. And then itong bigla niyang nararamdaman, kumbaga dati, nararamdaman niyang pag-ibig sa'yo, na dati binabaliwala na noon, no? Para siyang binuhusan ng malamig na tubig, no? Dito. Ngayong siguro napansin niya na parang ikaw nag-enjoy ka na sa mga friends mo o mayroon ka ng ibang pinagkaabalahan or enjoy ka being single. Siguro parang naano siya, no? Parang andyan din yung kabado niya. So, nakikita ka niya siguro na very happy. Nagkaroon siya ng spark din sa'yo, no? Pag makita mo para siyang binuhusan ng malamig na tubig ngayon, parang tingin niya na mawawala ka na sa kanya.
doon lang nag-spark ulit ang lahat, 'no? Yung pagsa-silent mo sa kanya, pag-aaway ninyo last time siguro, no, nakikita niya nag-e-enjoy ka, 'no? Parang nagkaroon uli ng spark. So, andito ang hangman. Ito yung pinakaimportanteng bahagi ng block, ng pagba-block mo sa kanya o parang nakita natin may nag-blockan sa inyong dalawa tapos blinak, tapos binalik ka or ikaw bilinak mo siya o siya nag-block sa'yo. Parang, or sabihin din natin, ang feeling niya parang post mo na rin ito, 'no? Parang nagsisilbi din, na kumbaga, ang pag-silence mo sa kanya o ang hindi ninyo pagko-communicate o ang hindi niyo pagpapansinan kung may tampuhan kayo, kumbaga nagkaroon na siya ng realizations dito, 'no? Kumbaga, itong realizations niya na magbago ng death card, kumbaga, ah, feeling niya na dapat patayin na yung old cycle ninyo dati, yung mga nakaraan, 'wag nang banggitin, parang gano'n, 'no? So, ngayon nasa hangman energy siya, nakatali yung paa at hindi makagalaw. Ito yung napipilitan din tingnan ang sitwasyon sa ibang perspective, 'no? So, nakita natin dito ang pagbabago niya at nagsisisi siya, may guilt siya, 'no? Yan. So, after ng death, ng transformations, ano naman ang makikita mong darating? Look at this one. Napakaganda, no? Ito yung Ten of Pentacles. Nakikita kanya na bilang ang babaeng pangmatagalan. Ito yung sabihin natin, ang legacy at home, no? Ito rin yung realizations after ng death niya. After maitapon niya yung mga hindi na nagsisilbi sa kanya. So, ito yung naisip niya na ikaw ay isang parang ginto. Ginto ang standard mo. At para din sabihin natin na sayang niya yung pagkakataong makasama ka, no? Kung separate kayo nito, yan may realization siya. So ang feeling niya is very massive sense of loss dito at saka sudden rebirths ng kanyang nararamdaman sa iyo, no? Pero andito ang transformation ng death, no? Tatlong nakita natin transformation sa inyo, parehas kayo. Pag ito yung namagitan sa inyo eh, no? Ang dating ugali ng persons mo o ang dati ninyong sitwasyon, kailangang maputol 'yan, mamatay, palitan ng bago. Bago pa kayo, ibig sabihin bago pa kayo mag-reach sa level ng Ten of Pentacles. So, tingnan din natin ang kanyang next action. Wait lang po. May live po ako mamaya kung maka-attend po kayo. Tingnan natin ang kanyang intensyon, Sagittarius, no? Three of Wands, Seven of Cups, Three of Wands, ito yung may plano sa future, no? Mag-aantay siya ng tamang timing. Ito rin sabihin natin hindi pa banjing-banjing o hindi lang fling ang kanyang intensyon. Ibig sabihin may plano siya sa inyo, no? You might be dealing also sa long distance and long distance. Medyo hindi siya makapokus, medyo overwhelmed ang intention siya. Marami siyang gustong plano sa inyong dalawa, no? Ito yung overwhelmed siya, hindi niya alam kung anong pipiliin niya o unahin niya. The Queen of Wands, wow, he's seeing you very stable, very charming, very independent, very beautiful, very happy, very fiery. Kanya makasama, intensyon niyang makasama ka. Temperance, hindi naman niya mamadaliin. Could be slow but surely nga. Isang cycle na naputol, no? Na kailangan talagang this is another transformation, a new beginning also kagaya ng death. Nakita natin parang there's a new phase, no? Talagang meron kayong kung sa ex nyo parang nakita natin may pintuhan na makikipagbalikan o nagkaroon siya ng realization
na ikaw pala ang tama, ikaw pala parang kinukumpara kayo sa bago sa ano niya sa pinagpalit sa'yo o ikaw 'no, parang gano'n na nakikita ko nagkaroon ng comparison sa inyong sa ano, sa persons niya at sa'yo. So, ang kanyang ano rito intention sa'yo ay ang kanyang next action sa'yo, next actions na nakikita natin dito naman, yung intention niya nga na for the future talaga 'no, dito nga ito siguro sa Ten of Pentacles. Feeling niya na gusto niyang magkaroon ng future sa'yo. So, he's waiting for the right timing. So, ang kanyang next action sa'yo, parang nag-aantay siya ng ano eh, nag-aantay din siya rito. Kung napansin mo, paggamit na nito, nakatanaw siya sa malayo, baka sa social media, sabihin natin, o sa mga ano mong social media mo, sa mga platform na nandoon ka, parang nag-i-spy siya, nakatanaw siya sa malayo at sometimes naliligaw yung isip niya rin dito 'no, dahil sa Seven of Cups. Gusto niyang gumalaw pero hindi niya alam kung paano dahil baka blinak mo siya o o siguro andiya-diyan yung pride din 'no. Pero ang Queen of Cups ito yung gagamit siya ng ibang tao, maaari din gumamit siya ng ibang tao o ibang paraan para masilip ka. Kumbaga maaari siyang gumamit din ng ano, ng intermediary. 'No, kung blinak niyo siya, maaaring gumamit siya ng ibang tao, kaibigan o sino man na basta nandito yung passions niya na makipag-connect sa'yo talaga because of the Ace of Wands na nakita natin dito. O sabihin natin, humahanap siya ng paraan para makita kung ano ka na ba talaga, kung ano na itsura mo, ano na, sabihin natin nang wala siya, 'no? So andito ang Temperance. So, ang Temperance dito is actually at ang Ten of Swords, ito yung babala na susubukan niyang mag-reach out ng mahinahon sa'yo para ayusin ang sakit na nararamdaman niya. So, ang Ten of Swords, ito yung ending na maaring mag-reach out siya para humingi ng tawad o para sa closure din. No? Dahil hindi niya kayang tanggapin yung ano eh, yung parang tinapos mo na ang lahat ng tuluyan. No? So, kumbaga, susuma total natin, no? Gusto niya ng panibagong ano sa'yo, new beginning o new start. Pero ang tadhana na naging death dito, ito yung nagsabing end din, susubukan niyang eventually na ibalanse, no? Para makausap ka rin niya agad, maaring gumamit siya ng ibang tao, bukod kung hindi mo naman siya blinak. Kung hindi mo naman siya blinak din, gagamit siya ng tao. Kung hindi mo siya blinak, nakikita niya siguro ang pagiging blooming mo, ayan yung mga with your friends, partying, no? Hindi ko alam, parang ayaw mo na rin siguro ang persons na 'to. No, nag-e-enjoy ka na being single, pero siya, iniisip ka niya, 'no? Gagawa siya ng paraan para ano, 'no, para magbalikan kayo uli. So, hayaan mo siyang maramdaman ang Ten of Swords dito, ang advice ko, pero you have your own free will. Kailangan niyang maranasan ang mawala ka para matuto siya, 'no? 'Wag mo rin siyang sabihin natin, ikaw bahala kung i-unblock mo o kung blinak niyo siya, i-unblock mo, 'no? Hayaan mo Sagittarius ang siya ang kumilos, 'no? O sabihin natin nga may bagong persons na paparating sa'yo din. At siguro nakikita din niya kasi nararamdaman niya yung energy na yan na baka mayroon ka ng bago. At kapag nag-reach out siya sa'yo, manatili kang temperance, kalmado, no?
manatili kang calm, cool, and collected ka. Pero wag magpapadala sa drama niya, no? Parang gano'n ang nakikita. Ah, so tingnan naman natin kung ipe-pursue ka ba niya. Let's see kung ipo-pursue ka niya, no? Or sabihin natin kung interesado pa rin siya na talagang ipursu ka niya. Spirit guide, pupursu ba siya ng persons na to? Meron kang the world. Ipopursu ka nito, kukulitin ka nito. The chariot, you might be dealing with cancer. Sagittarius. Aris, lahat ng sign nandito, no? So, what's resonate? Nakita natin dito, the chariot. Talagang someone is moving towards you na, no? May plano. Tanong natin kung ipopursu ka. Five of Pentacles. Ayaw niyang mawala sa orbit mo. Parang feeling niya iniwan mo siya sa malamig. Lack of self-confidence talaga, kagaya dito. Urong andila. Four of Swords. And the Fool. May new beginning nga. O gusto ng persons mo ng new beginning. So makikita natin na isang malaking turning point ang energy ng persons mo. Nagbabago mula sa pagiging kampante tungo sa internal crisis din. So, ang the world dito at ang chariot, dahil maybe nga mayroon parang siguro blinak mo to. I could feel ang best kung sinasabi na baka blinak nyo o blinak kayo. Maaring nagkapalit ang energy ninyo, no? Kasi, kikita ko dito parang wala siyang way na makipag-communicate. Parang nahihirapan siyang maybe hinahanap ang social media mo. Nararamdaman niya na ang mundo mo yung parang nag-end na kayo. Pero ang the world, ito yung tungkol din sa completions. Gusto niyang maibalik ng buo ang yung samahan. No? Ang chariot dito, ito yung sagot sa tanong natin na kung ipopursu ka niya, Sagittarius, dahil ang chariot ito yung parang barahan ng determinations at paggalaw. Oo, may plano siya na hahabulin ka niya ng talagang malupit, no? Gusto niyang ayusin ang gulo niyo, pero ang motivation siya yung pagbawi sa control na nawala sa kanya rin, no? Andito yung Five of Pentacles. Ito yung kasalukuyang state niya, no? Pakiramdam niya na iniwan mo siya sa labas. Parang, ayan, no? Ramdam niya yung kawalan mo. Naramdaman niya ng kawalan mo. So, dito pumasok ang tunay na interest ngayon ng scarcity na ang nararamdaman niya para na parang nawawala ka na. Doon na siya nagkaroon ng realizations na kailangan ka niya, no? Kaya lang nasa huli na yung pagsisi. So anyway, andito rin ang Four of Swords, he's getting some healing. Ito yung dahilan kung bakit din hindi pa siya gumagalaw ngayon. Salukuyang siya yung nagpapahinga o nag-iisip ng malalim. So pinapakalma niya ang sarili niya bago siya sabihin na kumukuha ng lakas ng loob bago siya gumawa ng susunod na hakbang. He is recovering sa shock ng parang tingin niya is kinat off mo na talaga siya sa buhay mo. And the Fool naman, ito yung sabihin natin, ang paglabas ng Fool sa dulo, ito yung nagpapahiwatig na handa siyang kumuha rin ng risk. Maaring subukan niyang mag-reach out sa paraang hindi mo inaasahan. Kumbaga baka gumawa siya ng isang bagong account, email, o personal na pagpunta rin sa'yo. Gusto niyang magsimula uli kayo sa zero, kalimutan ng lahat. No? So, he is very interested sa'yo dito. Isang malaking yes ito, no? Pero ang interest niya ngayon ay may halong desperations. Ipopursu ka niya dahil ang chariot at ang fool nandito, no? Chariot at ang fool. Ito yung barahan ng actions, no? Hindi siya mananatiling tahimik habang buhay.
Maghihintay lang siya ng tamang timing para mag-take ng leap of faith sa'yo, 'no? So, ayan, pahingi naman po ng like and hype diyan and mag-comment na rin po kayo at marami pong salamat sa patuloy na sumusubaybay sa Happy Angel Reading, 'no? Thank you Sagittarius and God bless you. I do accept po ng private reading, voice message reading. I-message niyo lang po ako sa Happy Angel Reading, 'no? Facebook, nasa description box below po. Basahin niyo na lang po yung description. Andodo'n po yung link sa atin at i-message niyo po ako. Ayan, marami pong salamat and God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt,